Bakit nga ba tinuturo ang patungkol sa pagpaparaya? Sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 38, narinig ninyong sinasabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapot sinasabi ko sa inyo, huwag kayo makilaban sa masamang tao. Kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ang mga sinasabi ng talata ay hindi dapat tanggapin ng literal, na kung sasampalin ka sa kabila, iharap mo pa ang kabila. Dahil mababasa natin sa John chapter 18 verse 22 to 23, noong sinampal ang Panginoon sa Sinadrin, hindi niya iniharap sa kabila ang kanyang pisngi. Dahil ang nais ituro ng Panginoon sa mga talatang ito, ang totoong pinaghaharian ng Diyos ay ang mga totoong namatay na sa kanilang mga sarili. Dahil tanging patay lang sa sarili niya ang taong magbibigay ng kabilang pisngi after siyang sampalin sa kabila. At after kang isakdal sa hukuman ay gagawa ka pa ng mabuti. Ang mga aksyon na ito ay nagpapakita ng mga tao na totoong namatay na sa kanilang sarili at sila'y pinaghaharian ng Diyos. At ang tanging paraan para masunod mo ang mga talatang sinasabi rito ay kailangan patay tayo sa ating mga sarili. Tandaan natin, hindi lamang pastor o ebanghelista o kaya mga leader sa church ang dapat patay sa kanilang mga sarili at suko ang buhay sa Diyos, kundi lahat ng sasampalataya sa Panginoon ay inuutusan na mamatay sa ating mga sarili. We can't be called Christian if we don't surrender our life to God. Dahil isa sa mga di mawawala sa buhay ng mga pinaghaharian ng Diyos ay ang pag-uusig ng ibang tao o mga sitwasyon na hindi pabor sa ating pakiramdam. Sinasabi sa Filipos chapter 1 verse 29, sapagkat sa inyo na ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Tulad ng mga Pariseo at Saduceo at mga tagapagturo noon, sinasabi nilang sila'y nakakilala sa Diyos, ngunit hindi suko ang kanilang buhay sa Diyos, gumagawa ng mali, kasalanan, nangaapi at hindi patay sa sarili ang mga ito. Kaya ito ang tinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin, upang hindi maging hungkag ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Kung ikaw man ay naapi o sinasakdal sa isang sitwasyon sa hindi naman natin ginawang kasalanan, tandaan natin, minsan inilalagay tayo ng Diyos sa ganitong sitwasyon at tinitingnan niya ang ating response at reaction kung tayo nga ba'y patay na sa ating mga sarili. May kita natin na tayo nga ba'y patay na sa ating mga sarili kung sa mga mahirap na sitwasyon ang karakter ng Panginoon ang nakikita sa ating mga response and reactions. Pero malalaman ng isang tao kung hindi pa siya patay sa kanyang sarili, kung ang kanyang reaksyon at ang kanyang response sa mahirap na sitwasyon ay dati pa rin niyang ginagawa bago pa siya makakilala sa Panginoon. Nawa wag tayo maging katulad ng mga Pariseo at Saduceo na laging nabubuhay sa kanilang mga sarili at hindi suko at patay sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran.